The first thing that we usually talk about when we're lately, ang pinakamadalas na paulit-ulit na lang tinatanong or sinasabi ay, naku sa Monday may ganito, naku sa Monday may lilipat, naku sa Monday bago na naman ang Senate President, naku sa Monday 3 daw ang lilipat. Sus Maria, unang-una, itong last na sinasabi, 3 daw lumilipat, ay haka-haka ni Senator Erwin Tulfo na sinasabi niya na base daw sa body language ng mga nasa mayorya, mukhang may 3 daw na lilipat. So based on a very, how do you call this, dismissive, almost dismissive or non-serious, the statement is mayroon at mayroong nagtatanong, may lilipat ba? Okay. Matutuloy ba? Mapapalitan ba? Which goes to show na effective po ang communications nung kabila. Dahil kaya nilang takutin ang ilang mga kasamahan natin dito online about the possible leadership change sa Senado. Unang-una na nating sasabihin, leadership change in the Senate will require at least 13 votes. Hindi po mangyayari yan. Okay. Pangalawa, yung kinatatakutan na sinasabi na yun nga malalagasan ang mayorya, hindi po natuloy. Dahil although humaharap sa kaso si Senator Jinggoy Estrada, ang lumabas lang na warrant so far is for graft. Para dun naman sa mga nag-aalala na paano yun may charge din ng plunder. Well, that doesn't necessarily mean na lalabas na kagad ang warrant. Okay, number 1. And number 2, we only need to survive until the majority needs to survive until Wednesday, and then hindi na naman makakapagpapalit ng mayorya dahil recess. Walang session. Pero ang kinatatakutan ng minorya naman ay during the break, maaaring tumuloy o magkaroon ng mga committee hearings at subcommittee hearings. Lalong-lalo na ang kinatatakutan at largely anticipated na pagtutuloy ng pagdidinig sa flood control. So dyan pa lang mag-umpisa na tayo para kapag may dumating na naman at nagsabi o may lilipat daw, pakisagot na lang. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang bumubungad na mga dapat pinopokusan natin. Of course, andyan ang Senado. At ang katakataka na coincidence na ilan sa mayorya ang humaharap sa mga kaso. Pangalawa, may mga ongoing warrantless searches ng mga bahay ng mga known associates ni Senator Bato de la Rosa. Mayroon din hinaharap sa Korte Suprema si Senator Bato at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi sila ang petitioner, hindi sila yung respondents. But the effect of this particular ruling, this particular case, will have far-reaching consequences. Finally, mayroong talumpati daw bukas si former House Speaker Martin Romualdez. Ang nagkalendar, natural, si Majority Floor Leader Sandro Marcos. What does this mean? May nag-uusap na uli yung magtito? Kung sila po ay nag-uusap muli, then ang i-expect natin sa talumpati ni dating House Speaker ay kakampi na siya sa Malacanang. Ibig sabihin, tapos na ang away. At it is entirely possible na ito rin ay epekto ng pagkakaso sa kanya. Sasabihin ko later kung bakit hindi ako naniniwala na from the start kuntsabahan niya. Para sabihin na natin ngayon. Si former Speaker Martin Romualdez is a very proud man. Hindi niya papayagan, or if he was still in control, if he still had power, hindi niya papaabutin na nakasuhan siya at nagkaroon ng probable cause. Yun lang humaharap siya sa kaso is something that is, well, highly unusual for a lawyer, especially for a lawyer like him. Nagpa-interview naman si President Ferdinand Marcos Jr. at sinabi ng pinaka-inaalala niya tungkol sa darating na 2028 ay baka mawala daw yung continuity ng kanyang mga pulisiya at mga reforma. Maniwala naman tayong may reforma. May nakikita ba tayong ginagawa sila? Parang wala.
Sa isang interview sa Bloomberg, sabi ni Presidente Marcos, yung gobyerno daw niya is pursuing major changes in governance. Unang-una, changes. Pangalawa, governance. Sabi ni Kai, continue to do what? Sabi ni Lucky Sprite, but where? Continuity ng reforms, ha? Reform saan? Baka mas mahalaga, may makita tayong reforma sa kanyang mga bad habits. Sabi niya, there are big things we are trying to do. We are changing the whole way that we govern. We are trying to reform the bureaucracy. So, grabe, kailangan pa po yata natin ng microscope para mahanap kung ano yung mga pagbabago na yon. Sabi ni Rodel, continuing the maleta. That is a well-established tradition na yata ngayon. Sabi niya, that's a great worry for me. It's very, very easy to go off the rails. It is continuity that we aspire for. Otherwise, we go back to doing business the old way. Excuse me, Mr. President, hindi ba continuity yung ipinangako mo nung pumasok ka sa kampanya for 2022 elections? Kaloka, ang kilay ko dumikit sa ceiling. Continue. Does the president know what he is talking about? Does the president know what continuity means? And can the president deliver on something that he has promised and already failed to deliver even before? So, parang nagbibiro ang ating Pangulo. But in the meantime, ang nararamdaman ng mga tao ay parang, hello, flashback, martial law, 1972. Ang mga nakikita natin, failure of governance. Yung matinding, ano bang tawag nito? Political instability and dynastic rule. Anong ibig sabihin nito? Ito yung kapareho ng 1972 and onwards. During the period of martial law, parating, lalong-lalo na towards the end, yung political instability. Gawa ng sakit ni Pangulong Marcos Sr. Pangalawa, dynastic rule. Si Ferdinand Marcos Sr. was the president and his wife was Metro Manila Governor et al., diba? Among other things. But his cronies and his family held multiple other positions in government. Binamigay niya sa kanyang mga kaibigan o mga cronies ang ang pamumuno sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno na halos hindi na po binitiwan. At during that time, for the duration of their hold on government, ang daming naligaw na pera. So ngayon, hinaharap din natin systemic corruption and impunity. Bakit impunity? Well, tingnan ninyo, ang daming nakakasuhan, lalong-lalo na sa Senate majority. But beyond that, vloggers who support VP Inday, activists. Activists is not just a term, it's not a term for the left. Activism means people who want to effect a change, a significant change, often institutional or changes on very ingrown habits of society. So in this case, ang mga aktivista natin are people like Mike Defensor, who doesn't hold a government position, but is very prominent in the coalitions and in the various activities that are raising awareness about the government's failures and continuing failures. Kasama na din dyan, another person naman who holds a government position, Attorney Harold Despicio. O sino pa ba? Marami pang iba. These people are activists and yet are particularly targeted for cases. Aba, ngayon na lang ako nakakarinig uli ng mga kinakasuhan for things like sedition, inciting to sedition, and so on. These are supposedly crimes against the state. The state, of course, wants to protect itself, but never has the state been under such severe criticism as today, compared to and comparable to 1972 and onwards, or the Marcos Sr. martial law years. So, yung paggamit, of course, yung widespread corruption, magsalita ka lang, isang salita lang, alam na natin lahat. The use of the word maleta encapsulates the pervasive corruption now ongoing in the Marcos administration. So, ang paggamit ng state resources para sa personal na kapakanan ng ilang mga
opisyales ng gobyerno doesn't escape the notice of the people and have led to widespread instability and dissatisfaction. Wini-weaponize ang batas at ginagamit ang mga sa mga aksyon na maikukumpara sa rahas at tahas ng martial law Marcos Sr. Ang difference, hindi ginagamit ni Marcos Jr. ang military, ang ginagamit niya ay the civilian law enforcement agencies such as but not limited to the PNP and the NBI. So eto ngayon, but the one happy news today, happy birthday Vice President Inday Sara, Vice President ng puso natin. Tuloy ito, not just the Vice President of the country officially, but also the Vice President in our hearts. And hopefully, President in 2028. So yes, sabi ni Ma'am Susan Reyes, very oppressive na po ngayon sa bayan. Totoo yan. Very pervasive at tumataas po ang kahirapan dito sa bansa. Yung dati na nating sinasabi na dapat tinututukan ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, ay hindi pa rin tinututukan to this day. Ang nakita natin na pinaprioritize nila, impeachment ni Vice President Inday. Pag-pursue sa mga kaso ng mga taong nag-disagree sa kanila o nagka-criticize sa kanila. And of course, the priority of maletas. Ayan ang nakikita natin. Bukod pa dyan, may nabisto pang intent for charter change. At ang purpose ng charter change na yon, term extensions. Kung sa bagay, matagal na yung warning na yan. And early in 2024, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayoko sana na magsalita ako laban dito kay Presidente Marcos. Pero it can no longer be helped. Ang nagtulak sa kanya, People's Initiative. Bakit? Kasi ang liwanag ng purpose niya ay para magtagal ang Marcos administration. Ngayon naman, humihirit siya na he's worried about continuity. Ay sus, ano yung susunod dyan? Kailangan i-extend ang termino niya para mag-guarantee ang continuity. Ay naku, kaloka. So, ano ang pinofokusan natin ngayon? Of course, yung mga pangyayari sa Senado, warrantless searches that are ongoing now, lalong-lalo na pagdating kay Bato. But we can also say warrantless arrest. Dahil hindi pa dumadaan sa hukuman ang warrant na binabalanda ng NBI at ng PNP laban kay Senator Bato, the taking of Senator Bato will be an illegal warrantless seizure of a person, a warrantless arrest. The good news is, mag-uumpisa na ang mga hearings tungkol, o magtutuloy na ang mga hearings sa Blue Ribbon Committee. So, ano ang mga i-anticipate natin ng mga pangyayari? It will not be easy in the Senate. Tandaan po natin yan. Desididong-desidido ang minority na manggulo. Desididong-desidido sila na mag-force ng deadlock. Okay. For the moment, the majority is safe, at least until Wednesday. After Wednesday, they will be safe all throughout the break. Okay? Walang kailangan mag-alala. Kahit sabihin pa natin na makulong si Senator Jinggoy during the break, hindi nila mababago sa ngayon ang majority. Okay? So let's take it one day at a time. Bakit? Kasi nga, something has always been happening to prevent major disaster on the part of those who want change, on the part of those who are not aligned with the current administration. Yep, malapit na daw mag-line of 6 sa countdown dito sa likod ko. 708 days until the 2028 national elections. So, sabi ni Ma'am Celeste, grabe nakakakaba. Huwag munang kabahan. Unang-una, hindi tayo nakakaisip ng malinaw pag kinakabahan tayo. So, ano ang mahalagang gawin? Fight. Continue to make it off record, even if it's just on social media, to make off record yung pagtututol natin sa ginagawa ng administrasyon ngayon. Yung pag-o-oppress kina Senator Bato. Okay? Tutulan natin yung mga propaganda na lumalabas, courtesy of your friendly, not so friendly, or actually not so friendly neighborhood trolls. Abangan natin yung pagpropagandize sa mga pangyayari sa Senado at doon sa pag-aresto sa intensyon na arestoin si Senator Bato. Anong sinasabi nila? This is about accountability, yung pag-file ng mga kaso.
yung ICC? Is this it really about accountability or really about pursuing a particular political agenda and the weaponization of the law to effect that? Ay, nako. Di ba? At ang iniintay natin, kung totoo talaga itong paghahabol nila ng accountability. Bakit ang ilang mga nag-aminado sa flood control o yung mga recently resigned na mga undersecretaries na pinangalanan at itinuro ng mga sangkot dito sa maleta at flood control issues ay hindi pa po hinahabol at wala tayong naririnig na mayroon silang mga warrant. Bakit ang mga nai-issuean ng warrant ay very conveniently political opponents? Bakit priority yung impeachment ni VP Inday? Sabihin na nating accountability yon. Bakit kay Presidente walang ganun? Despite the fact na itinuturo siya ni Saldico. So we go back. Anong gagawin ni Speaker Martin Romualdez bukas? Marahil ituturo niya uli si Saldico and everybody from that level and down. Siyempre, sasalbahin niya ang sarili niya. Wake up call. Yung nag-away sila ng ilang mga, how do you call this? Denizens ng Malacanang. And now he has to play nice. In order to prevent na masabi siya doon sa may masabi siya, masabi tungkol sa kanya ang Malacanang. To prevent that, he will have to play ball with Malacanang. Besides, nasa personality naman ni Speaker Martin Romualdez to stick to family. Sa totoo lang, kahit nung kinakasuhan siya, di siya nagsasalita laban dun sa mga nakaupo dun sa Malacanang. And I use the term mga with precision. So, ngayon, ano sa tingin ninyo ang mga how do we hold on? Simple, by continuing what we're doing. Kapit lang. Stay on the same side, stay together. We are still the biggest voting bloc in the country. The people described as DDS. Kaya nga, ang daming hinahire na tools. The purpose is to defeat us. To defeat us on social media because we've already won social media and we keep holding on to the majority of the voices that are here. But more than that, they're trying to get us to change our minds about the previous administration. Unfortunately, yung kanilang toll farms at kanilang recasting, ang kanilang pagpo-propagandize ng mga issues against the Dutertes cannot compete with what we call the lived experience. Tayo mismo naranasan natin ang Duterte administration. Lahat tayo may kwentong Duterte. Lahat tayo may kwentong namimiss ko ang Duterte administration. So, yun lang ang kailangan natin maalala. Yun lang ang kailangan natin tandaan. Napaka-galvanizing and unifying ng niranas natin na yun. And the truth is, they're coming after the DDS, VP Inday, former president, all their associates, and all those who believe in that kind of governance. They're coming after us because it doesn't fit their agenda. It doesn't fit. Good governance is not in their vocabulary. What they want is to continue the previous administration's practice of continuing to steal from our tax money and continue to promise us things they're never going to deliver. Bumabalik na po tayo dun sa panahon na hindi na naman tayo pinakikinggan, hindi tayo nakikita. Ang nakikita nila, sarili nilang kapakanan, pagpapayaman sa sarili, pagpapatuloy sa kanilang hawak sa poder, kanilang hawak sa nilang kapangyarihan. And not just that, sa pag-exonerate ng mga kasama nila, mga kamag-anak, mga, ano bang tawag doon? Co-conspirators in what may be the biggest plunder of the Philippine Treasury since Marcos Sr. Diba? You know what's even worse? Yung mga taong dating never again, yung mga tao dati na kung makahirit laban sa mga Marcos are now the ones who are co-conspirators along with them. Hindi man sila, let's say hindi sila nakakakuha ng maleta,
tinutulungan pa rin nila i-prop up ang Marcos administration just because pareho sila ng pakay. Ayaw nila na masanay tayo na nag-i-expect na ang government natin has to deliver. Alam niyo yung totoo niyan, kung kailangan mag-deliver ng buong buo ang gobyerno natin, ng serbisyo, ng infrastructure, ng polisiya, edi ang liit lang ng kanilang mga maleta, baka bumalik sila to less than envelopes. So, ito ang ginagawa, itong nangyayari at fully aware tayo. So, tapos na rin ang panahon na nag-iintay tayo, nagagalaw, yung mga protectors of the people. Wala na tayong inaasahan kasi maliwanag na hindi nila intensyon protektahan tayo sa massive corruption na ganito, sa massive oppression na ginagawa ng administrasyon na ito. Wag na tayong umasa, masasaktan lang tayo. Ano lang ang pwede nating asahan as of the moment? That there will be elections in 2028. Pipilitin natin yan. There will be elections in 2028. Yan ang pag-asa natin. And we need only to hold on until then. So, questions. Questions. Ay, maraming salamat pala sa lahat ng sumusubaybay ngayong araw na ito. Maraming salamat sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta dito sa Luminous, lalong-lalo na dito sa mga TikTokers such as, but not limited to, Ma'am Ana Torres. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyo. Kay EEM, thank you very much. Oops, sino pa ba? Salamat kay Bart, kapangalan mo yung cat ko. At thank you uli kay Sir Bart. Uy, maraming salamat sa inyo. Sabi ni Julian Swirls, darating na investigasyon, makikita natin gaano karami ang pinagtatakpan ni, Senator Pinky at Soto. Sabi ni Dio dyan, nung si Pastor Kiboloy inatake ng Ngagba, iilan lang kaming pumunta. Nung si PRD na-detain sa Villamor, iilan lang kami nagpunta. Nung hinuhuli si Bato, iilan lang kaming pumunta. Bakit kaya? I don't know. Bakit? Kayo magsabi niyan. Nandun ako eh. So what I can tell you is, nung nanawagan, pumunta ako. Hindi ko alam kung bakit yung iba hindi pumupunta. Hindi. Bagong cut, of course not. Nakikita na si Bart dito matagal na. Bart is a pure-blooded Persian. Kaya lang maano siya, mahilig siya mag-ikot-ikot sa backyard, kaya hindi siya bihira siya nandito sa sa live. Can the Sandigan Bayan's recommendation of no bail for Senator Jinggoy prevail kahit graft charges lang? No, ang di-recommend na no bail is for the plunder case. Kaya lang they were filed together pero raffled separately. So, ang you can recommend high bail for graft. Yung no bail recommended will usually be for plunder. Because bail is a matter of right. Ibig sabihin karapatan ng bail, except kapag capital punishment yung charge and evidence of guilt is strong. So pwedeng i-challenge ni Senator Jinggoy yung amount of evidence and say that that he should be entitled to bail because evidence of guilt is not strong. Hi kay Danilo Yanga. Hi kay Melvin. Sabi ni Alben, sabi kahapon ni SP Alan, June 4 mag-start na sila sa flood control. Ano ang sabi ni Soto? Illegal daw. Ba't daw? Ay nako, di ba? Unfortunately, nasabihan na yata siya kasi binigay naman ni SP Alan yung rule at saka yung number ng rule na yun. Sabi ni Rochelle, thank you for giving us a chance for hope. I'm waiting for tomorrow sa Senado po, watching from Switzerland. Yes. So, ganito yan para sa akin. Di ba? The one thing they cannot kill sa atin is hope. Unless tayo lang ang pwedeng pumatay ng pag-asa natin. Yung mga nagsasabing meron pa bang pag-asa, look, you make your own hope. Okay? Huwag kayong umasa sa ibang tao magbigay ng pag-asa sa atin. At tayo na yon. See the silver lining. Parati naman, ang nangyayari kasi lately, hinahanap nyo yung cloud imbis na yung silver lining.
Minsan sa mga panahon na madilim, isa lang ang kailangan magsindi ng kandila, okay na tayo eh. Post ko. Nakita ko sa message, sa mga post kanina, mga post. Totoo ba na pinatawag ni si Senator Joel Villanueva sa Malacanang? Wala po akong nakikitang ganon. Wait lang. Walang official reports. Meron po ba pwede mag-investigate sa ombudsman apart from impeachment? Sa ombudsman? Pwede po ba sa BRC or any committee sa Senate? No, I don't understand the question. Mag-investigate sa ombudsman. The ombudsman kasi is an impeachable official. And while he can be investigated by the NBI, he is not immune from being called to inquiries in aid of legislation. So, hindi naman issue. Bakit? I don't understand. You're asking lang which body ang pwedeng mag-investigate. Eh, the same as an ordinary person. Yun nga lang, hindi mo siya matatanggal sa posisyon unless i-impeach nyo. But si Mig Zubiri sumali sa minority? Kasi ayaw niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Si JV din, inaapi na si Jinggoy na kapatid niya tapos simpatiya niya nandun sa kalaban. Teka, pinapresume niyo ba na magkasundo si JV at saka si Jinggoy? Si Sen JV at si Sen Jinggoy? Ina-assume niyo yun? Hindi po sila magkasundo. Or, I know that they used to be at least civil with each other, pero I don't think that's the case right now. Sabi ni Artuano, ang pag-asa ng ating bayan ay nasa pagkakaisa natin na naniniwala sa ginagawa ng mga senador na pro-Philippines at hindi pro-maleta. Kaya magkaisa tayo para sa bayan. Sabi ni Chris, you are always very prim and proper kahit galit ka na minsan. Very professional. Parang napapadalas yung galit ko. Minsan niisip ko, sumusungit ba ako with my age o sumusungit ako dahil ito yung administrasyon natin ngayon? Very professional po kayo. Keep inspiring people. We're learning a lot from you. Thank you. Congrats, Sarah. VP Sarah naman. Congrats, VP Sarah. O kaya Inday Sarah. Pinakamataas satisfaction rating sa Pulse Asia at SWS kasi kaysa sa diktadurang rehimen. Ma'am Cathy says, good morning from California. Sana SP Cayetano will remain SP. Okay, balik tayo ha. Uulitin ko yung sinasabi ko kanina. The last time somebody mentioned na may coup sa Senado was Senator Erwin Tulfo. Tinanong siya, tingin niyo may tatawid? Sabi niya, base sa body language, may 3 tatawid. Yun po yung basihan. Huwag niyo naman bigyan ng bigat yung mga ganyang klaseng salita. 'Di ba? Ano ang basis para doon? Huwag naman tayong nagpapaniwala sa mga ganyan. Ang intensyon ng minority ay takutin tayo para mawalan ng suporta yung majority. So every time na inuulit ninyo yung propaganda ng kabila, tinutulungan nyo sila. Push back. Push against it. Hindi po tayo naniniwala sa kanilang ganyan. 3 linggo na po nilang sinasabing may kudeta sa loob ng Senado. Pero 3 linggo na silang bigo. O, di ba? Kung mag-start po BRC hearings bukas, hindi pa po bukas. Ang subcommittee lang po ba? Hindi pa po.
Okay, ganito yon. The BRC, yung subcommittee, that's a portion. Pwedeng yung BRC ang mag-umpisa. So we don't know how they're going to do it. Kung automatically or immediately maghihiwalay na ang subcommittee. Kasi pwedeng hindi eh. Pwedeng committee-wide muna yung pagdidinig. And by the way, June 4 pa po ang umpisa ng pagdidinig. May chance po ba na ipakita ng ibang senador yung mga pananakot sa kanila para lang lumipat sila? Ay, nag-uusap naman po sila. Sabi ni Thea, tumaas ang respeto ko kay Jinggoy. Especially nung naikwento ni Senator Marcoleta yung pinagdadaanan niya. Yap. Alam nyo, kinukulit siya, tinatawagan siya. Hindi po kapwa senador lang ang tumatawag sa kanya at hinihikayat siyang lumipat. Tandaan nyo yan. So, nga pala, ang i-expect natin bukas sa speech ni Martin Romualdez, ididiin niya si Senator Chis Escudero and Zaldico. Okay? So, sana yung mga nagsasabing lilipat na si Chis o lilipat ang ibang mayorya, tigil-tigilan nyo na po. They are already under a lot of pressure at pag sinasabi ninyong tatawid sila, parang nag-i-encourage pa kayo. Wag naman po ganun. Fight against it. Fight against the propaganda. Ginagamit kayo ng kabila kapag naniniwala kayo at parang pinopromote ninyo pag pinopost nyo yung mga ganun. So, wag natin silang tulungan. Thank you kay Bart. Uli. Sabi ni Try879, makikita na talaga na personal gain lang talaga ang goal ni Zubiri. He's not a senator who is for the country. He's a senator for his own gain or interest lang. I'm still hoping it's... Sabi ni Ga, bakit hindi pangalanan ni Jingo yung mga nangungulit sa kanya? Kasi tutuluyan na siya. Binibigyan niya ng incentive para bilisan. Look, alam niyang may kaso siya. Alam niya na umaandar yung kaso na yon. Pero, he does, most likely kung ako siya, he will not want to make it worse. Dadating at dadating din yan. And every day that he can stave it off is another day that we win. So, it isn't always the answer to post things, to make things public. Sometimes, keeping quiet about certain things is how you win. Parating there are different strategies and tactics for different occasions. Sabi ni Ma'am Awi, baguhin natin, may tatawid mula sa minority to the majority. Like Lapid, base sa body language. Base din sa kanyang nadulas yung sinabi niya. Thank you kay After Dark. Ang dami palang gifters dito. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ana. Thank you very much. Sabi ni Torrent, lipat nga ako dito. Hindi ako napapansin sa Facebook. May point ka dyan. Sabi ni Ma'am Marlene, hindi na po yan sila lilipat with a negative 15 satisfactory of BBM. I don't think so. Uy, thank you kay Torrent. I don't think so. Yung mga nasa minority kasi, compromised na. Ikaw ba naman may maleta at existing kaso? Sabi ni Tatay Strauss, mayong gabi sana mapublicize palalo ang taus-pusong pasasalamat at suporta ng masang Pilipino sa Senate Majority 13. Oo. O para dun sa medyo nag-worry, ayaw nilang mambatikos ng administrasyon. At the very least, to encourage naman natin at ipakita natin sa Senate 13 that we got their backs. Suportado natin sila. Thank you kay Torrent. Uli. Uy. Bait.
Sabi ni Alvin, ang ganda nito. Nag-uumpisa tayo ng isang ano. May palagay ako na sasapi si Senator Lapid sa majority. So, ma'am, sabi na ito yung klaseng ano, that's defeatist. Sinasabi ni Marjorie, parang wala nang pag-asa kasi by November meron ng bagong CJ sa Supreme Court na si BBM mag-appoint. So lahat hawak na ni BBM. Ma'am, 5 lang po ang maa-appoint ni BBM. So 10 pa, which will leave 10. Doon sa 10, dalawa hindi in-appoint ni, dalawa ang hindi in-appoint ni PRD. So outnumbered pa rin sila. So, bakit naman, base sa isa lang pangyayari, mawawalan ka ng pag-asa? Eh, wala pa naman nangyayari. Parang yung mga tao na hindi pa nga nakakasuhan o wala pa yung mga warrants na lumalabas, eh sinasabi na wala silang pag-asa. Ma'am, nitong weekend, akala nga natin malalagasan ng isa ang mayorya. Ang lumabas na warrant, bailable. So, nakapag-bail kaagad si Senator Jinggoy, which means makakapasok pa siya sa Monday. Okay? Makakaboto pa siya. 3 araw pa ang session bago mag-recess. Ang dami pang pwedeng mangyari. Bakit inuunahan ninyo ng kawalan ng pag-asa hindi pa naman nangyayari yung worst case scenario natin? So, turn it around. Bakit puro walang pag-asa, walang pag-asa? Bakit may mga nagsasabing may pag-asa pa ba? Hello! Hindi po nanggagaling sa ibang tao ang pag-asa. Kayo po ang gagawa niyan. Look at the bright side. Look at the things that we still have. One of the biggest, brightest things on the horizon, they will never get the number of votes required to impeach VP Inday. Sasabihin niyo pa ba walang pag-asa? Ang daming nangyayari. Let's focus, kung na-worry kayo o nadidepress kayo, hanapin niyo yung silver lining. Number 1, hindi po matatanggal sa pagka-vice-presidente si VP Inday. Number 2, mayorya pa rin ang may hawak sa Senado. Number 3, kahit malagasan yan, hindi mapapalitan si Speaker Alan. Mawawalan pa ba kayo ng pag-asa sa mga pangyayaring yan? The fact is, nakakalaban tayo. Nakakalaban tayo dahil gumagalaw ang ilang mga opisyalis natin at yung mga taong tumutulong sa kanila. So, huwag niyong tulungan yung kalaban natin by saying wala nang pag-asa. Tulungan natin yung mga tao na nangangailangan ng suporta natin.